Kilalang matapang at diretso, walang inaatras ang laban. Welcome po sa 13 Mornings, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yes, good morning Daniel and good morning sa 13 Nation. Ayun! Yan. So, first time. Yes, ma'am. So, parang kinakabahan ako. Ako yung kinakabahan yata. Oo, pero anyway, maraming salamat at marami tayong mga taga-suporta Yes, para dito ma'am. sa 13 Nation. Good morning. Thank you so much din, ma'am, on behalf of the IBC 13 and syempre sa 13 Mornings. Ma'am, kamustahin ko muna kayo. Kamusta po kayo? Kamusta ngayon ng abalang-abala ngayon ng palasyo, lalo na dito sa pagtugon po sa habagat? Yes, oo. Actually, kahit naman walang habagat, walang bagyo, ang Pangulo naman talaga ay, kumbaga, walang halos pahinga. No? Pero syempre, iba kasi kapag ka merong kalamidad mas meron kang pinupukosan na area na alam natin na merong nahihirapan na mga kababayan natin doon. Nakipagpulong si Pangulo. Oo, nakipagpulong si Pangulo para matugunan kung ano pa yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan dahil nga yung iba, mabilis humupa yung tubig ulan, pero sa iba kasi medyo matagal So dapat yun ang tutukan pa. Marami nagsasabi, ma'am, malaki daw improvement. Lalo na doon sa yung sa Navotas area. Navotas, Valenzuela. Oo. Yes, oo. Actually, nakipag-usap nga itong si Congressman Toby Tiangco. Dahil kung yung Navotas dati laging mataas ang tubig baha, nakipag-usap siya kay Sec Vince at sinabi niya na okay, wala daw sila naranasan na baha itong bagyo at habagat. Pero syempre, meron pa rin tayong mga kababayan na nandun, no? Mataas yung tubig baha sa kanila. Pero sabi nga Sec Vince ay talagang iisa-isahin yan. Kumbaga, mahirap naman kasi pagsabay-sabayin, no? So, pero asahan niyo po na tuloy-tuloy po. Kahit meron po mga areas na nakakaranas na ngayon ng ginhawa, yung mga medyo nasasalanta pa po ay dire-diretso lang po ang pagtrabaho ng Pangulo at ng DPWH. So, ibig sabihin, ma'am, taliwas doon sa mga sinasabi ng critics na kinalimutan tong flood control. Hindi po ito totoo. Ay, hindi po. Kasi tutok po talaga dyan. Kasi unang-una meron din po na O-plan kontra baha. Yun naman ay yung pag-aayos ng naging problema. Pero iba naman din yung pag-iimbestiga doon sa mga umabuso sa pondo ng bayan. So tuloy-tuloy po yan. Huwag po kayong maniwala doon sa mga kritiko. Hindi lang actually kritiko, yung mga obstructionists, mga destabilizers. Sino-sino ba yung mga yan? Diba? Yun lagi yung iniisip nila, yun lagi yung sinasabi nila na kinalimutan na yung flood control projects. Tuloy-tuloy po itong pag-iimbestiga po na ito at nakikita nyo naman po ang trabaho at nagre-report din po yung Ombudsman at ang DOJ. Eh, ma'am, speaking of sa flood control, nabanggit na rin natin, ano po ba masabi ngayon ng ating Pangulong Marcos dito? Kasi syempre may mga nakalipas sa isang taon, may mga nakulong na senador, di ba? Tapos syempre alam naman natin, factual naman ito, nadadawit din ng kanyang pinsan at saka yung iba pa mga malalapit niyang kaalyado. Ano pong nararamdaman ng ating Pangulo? Ang Pangulo kasi, sabi nga niya, hindi naman siya hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya. Pangulo siya ng Pilipinas. So kung sino man ang tatamaan at konkreto yung ebidensya, hindi yung gawa-gawa, hindi nagbabayad ng mga testigo para lang gumawa ng kwento, dapat lagi lang po tayo sa katotohanan. Kapag ka po totoo ang mga sinasabing anomalya, hindi po hahadlangan ng Pangulo ang pagpapaimbestiga dyan. Kahit sino pa po yan, anong kulay, kamag-anak, kaalyado, yan po yung panutunan ng Pangulo. Kaya sabi nga niya, kahit natamaan ng kanyang administrasyon, hindi pwedeng hindi ito simulan. At siya ang nagsimula. Kailangan kasi otherwise hindi ito nabuksan. Na itago ito mga anomalya na ito. Okay. Ma'am, yung sinasabi niyo nga, yung Pangulo talagang naging crucial yung role niya dyan. Kaso ma'am, sinabi niyo rin kanina, may mga sinasabi na babayaran. May mga bumaliktad na di ba, may mga naninira po sa presidente, katulad nitong Maleta Boys, may mga bumaliktad na po sa kanila, binawi yung mga salaysay. Ano po ba masabi ni Pangulong Marcos dito sa mga ito? Actually, parang itong pangalan na Maleta Boys, actually may nauna dyan duffel bag. Ay! The duffel bag girl. Oy! So yun yung nauna, kaya lang ginagawa nila ngayon Maleta Boys. Ang problema, on the part of the president, sa iba hindi ko po ako pwedeng maging spokesperson ng ibang tao. Pero as far as the president is concerned, alam po namin na walang katotohanan yung binibintang sa kanya.
At kahit sabihin natin na i-cross-examine natin lahat yan, wala talagang lalabas dyan na kwento, lalo na kung tahi-tahi lang yung paninira sa Pangulo. Ayun. So, ibig sabihin, parang ayaw na patulan ba ni Presidente? Of course, alam naman kasi ng Pangulo na walang katotohanan yan, pero ako, pwede akong pumatol. Diba? Yari. Patulan ko sila, lalo na pag nagsisinungaling sila. Ayan. Pero ito ma'am, crucial yung 2 taon ni Pangulong Marcos. Saan po ba yung primary goal ngayon ng ating administration? Okay, of course, nandiyan pa rin po yung dapat na managot ang lahat ng sangkot. Pero ang tutok niya ngayon ay ekonomiya. Ayan. Kasi sa totoo lang, ito na may admitted. Dahil noong nagkaroon ng papapaimbestiga ang Pangulo, sa totoo naman naghigpit ang DBM. Hindi po naglabas ng pondo agad-agad kapag hindi po tama yung pagre-report, hindi tama yung feasibility study. So naghigpit po at naka-apekto ito sa ekonomiya. Nahirapan din po yung ibang mga contractor patungkol dun sa kanilang mga yung credit limit, di ba? So kasi bunsod ito ng hindi agad nagpalabas din ng bayad ang Pangulo kapag sila ay mayroong mga issue. So, because of that, hindi nagkaroon ng pag-ikot yung pondo. Tapos, hindi nagkaroon ng mga ibang mga proyekto. Naka-apekto ito sa ekonomiya. Pero ngayon, with the acting DBM Secretary, Kim De Leon, alam niya kung papaano higpitan, pero alam din niya kung papaano mag-release ng pondo para sa tamang proyekto. So, kailangan na po talaga na lumaki na po ang ating mga proyekto. Dapat gastusan na po ito, otherwise talaga maaapektuhan yung ekonomiya natin. So, ibig sabihin ba, ma'am, yung, di ba, naipasa na yung budget kay Presidente. Etong budget natin for next year, masasabi natin for the boost po ng economy. Oo. Yun talaga kasi yung goal. Kasi medyo bumagsak po talaga eh. Kasi unang-una, ba't bumagsak? Yun nga, nagtipid tayo. Pangalawa, umabot pa yung krisis sa Middle East. So para siya nagkasabay-sabay. Pero ayun, admitted nga because nagtipid talaga tayo, hinikitan yung pondo. Pero ngayon, nasabi po ang pangako ni Acting Secretary Kim De Leon, kailangan mag-release ng pondo pero sa tama dapat gamitin ito. At ma'am, mayroon kasing goal din si Presidente sa kanyang zona, yung tax exemption, no? Yung sa mga middle class. Attainable ba ito, ma'am, in the next a few months or years? Actually, gusto niyang pamadaliin ito. Yung progress bill, kasi marami kasi tayo ngayon na naaayudahan. Ang Pangulo maraming naaayudahan. Pero doon talaga sa, alam niyo na, nasa may laylayan ng lipunan na talagang kailangan na sila'y tulungan. Kasi kahit sabihin natin na bakit lagi sila? Kasi pag yan yung nasa ilalim mismo yung hindi mo matutulungan, mas lalo silang babagsak eh. Ayun. So, hindi pwede. Kailangan natin silang iangat. So with this, sa mga gusto ng Pangulo na nabanggit sa SONA, makikinabang nito naman ay yung nasa middle class. Ayun. So, kaya gusto ng Pangulo na mapabilis sana ito at alam natin na yung mga mambabatas naman ay minamadali rin. Pero dapat balanse dapat balanse rin. Dapat may tulong din sa gobyerno. At kung ano yung pamalit dito kasi definitely, mababawasan yung revenue because of this. Pero siguro sa ibang buwis na lang pwedeng kunin. Ayun. So ibig sabihin, ma'am, yung mga nagkritiko na naman, nagsasabi, pinababayaan din yung middle class. Di ba meron din proyekto doon sa system loss? Gusto din pababain po talaga ng Pangulo yung sa presyo po ng kuryente. Yes, although syempre, no, ito pa rin ay dapat balanse. Gusto ng Pangulo na maibsan yung hirap, no? Yung hirap na yung bigat na nararanasan natin ngayon because malaki talaga yung yung presyo ng fuel, kuryente. So, ang gusto naman ng Pangulo dito, yung mga tipo nananakaw. Hindi yung normal na may loss. Kasi normal po yan eh. Habang dumadaan itong kuryente sa bawat linya, nagkaka-losses talaga yan. Pero, ang naisa na maiwasan ay yung mga nananakaw, tapos pinapasan pa ng taong bayan. Pero, pinag-aaralan pa rin po to ng DOE saka ng ERC. Para lahat naman ay maging masaya sa magiging resulta ng batas na ito. Eto ma'am, kasi laging ang concern nyo ang ating presidente. Doon naman tayo sa personal nyo, kay Yusek Claire Castro. Bilang isa po sa mga, ang tagal nyo na rin po may experience po kayo sa litigation.
personal opinion, ma'am, ano masasabi niyo sa diskarte ng prosecution at defense team dito sa impeachment trial? Okay, sabi kasi nila yung impeachment, kakaiba to, di ba? Merong halong politika to. Pero, nagsuot sila ng robe. Ayun. At nangako at nanumpa sila na sila yung magiging hindi bias, magiging impartial sila. So, wag nating katwiranin na ito ay may politika dito. Although alam natin ang nature yan. Pero, paano pa yung panunumpa nyo? Yun. So, kung nanumpa kayo doon, tapos politika din naman ang gagamitin nyo, di pa lang din kayo nagsinungaling. Di ba? So, ano to, parang hoodlums in Roban dating. Huwag naman, di ba? Ba't dapat i-maintain nyo yung pagiging impartial dahil may pinanumpaan kayo na kayo ay magiging patas diyan sa impeachment trial. Yung ba yung mga ma'am, yung sinasabi nila? Hindi naman ako nagsabi nito, yung mga defense judge daw, mga prosecutor judge. Mukha, no? Meron kasi, well, ako siguro, dahil alam ko to, di ba? Nasa trial tayo, no? Meron nga kasi isang senador dyan na instead na siya yung magtanong, Nako. instead na siya yung magtanong as a judge para maklarify yung mga bagay-bagay, ang ginawa ng senator judge na to, siya yung nagkwento. Nako. Kinuwento niya yung di umanong bakit nagkaroon ng pananakit sa sheriff. Hindi yung trabaho ng isang judge. Kasi kung ikaw may alam, sa totoo, ito in general to, kung ikaw ay may personal knowledge sa isang kaso, dapat nag-i-inhibit ka. Pero definitely dito naman di mag-inhibit. But still, sana kinontrol mo yung sarili mo para hindi ka masyado nahalata na naging witness ka. Hindi ka na naging judge, naging senator witness. Senator witness. Okay. Pero ito ma'am, marami pumupuna kay VP Sara. Until now, hindi pa rin daw kasi nagpapakita. Di ba nakita natin noong nakaraan, nasa ibang bansa po siya. Ano po bang take nyo dito, ma'am? Okay, ang dami naman nagsasabi. Nandiyan si Senator Robin Padilla, kapag ikaw ay may kaso, dapat mong harapin. Ayun. Di ba? Ilang beses ito sinabi. Pero, ba't hindi niya kaya masabi kay Senator, kay VP Sara? Kay VP Sara. Ba't hindi masabi ni Senator Robin Padilla na harapin niya yung kaso niya? Ayun. Harapin ni VP Sara yung kaso niya. Okay. Pero ma'am, base lamang po sa sa personal nyo na analysis, ano po ang nakikita nyong kahihinat na? Sino ba lumalamang ngayon? Yung prosecution, yung defense team po ba? Kung pag-uusapan natin yung ebidensya sa ngayon, lumalamang yung prosecution kasi meron sila mga ebidensya na ipapakita. And at the same time kasi hindi pa naman din naglalabas ng anumang ebidensya yung defense o yung respondent. So, sa ngayon, ang nakikita natin, yung mga ebidensya laban kay Vice Presidente, so tingin ko, sa ngayon, lamang sila. And at the same time, yung video naman na pinakita kung saan nagmura si Vice Presidente, kung saan siya nagbanta sa Pangulo, kay First Lady, saka kay dating Speaker, yun din naman yung video na ginamit ng respondent, ng team, ng defense, di ba? Yung defense team. So, wala kayong dininay. So, inadmit nyo na it really happened. At tingin ko lang ang ginagawa lang nila kasi dito is gusto nila ipakita na great threats lang yan, sampan na lang sa MTC. But that's not the point. Ang pinaka-point dito, the one who did that is the Vice President. The Vice President who has her mandate, ba? To abide by the law and to promote the Constitution. Kailangan mo siyang sundin ang Constitution. Pero kung ikaw ang Vice Presidente at inamin mo na meron kang kakilalang killer, inutusan mo pang pumatay, at umuo yung nakausap mo, papayag ba tayo na ang isang leader natin ang mga kausap mga killer? Nako. At pwede siyang mag-utos pumatay anytime na gusto niya kung galit siya doon sa tao? She's not following the law. Di ba? She does not respect the law. So yun lang yung makikita natin. So, tanong, gano'n ba talaga yung dapat na leader? Ayun.
Okay, time out muna tayo, Yusek. Mamaya meron pa tayong ilang pag-uusapan. At maraming salamat po, Yusek Claire Castro. At magbabalik pa po ang 13 Mornings. Hey, 13 Mornings.